Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. So, ang title na ito, kung tutusin, ay posibleng nagamit ko na rin po sa mga maraming mensahe po na aking ipinapangaral. Pero alam niyo po, kahit aware ako na posibleng nagamit ko na po yung title na ito, pero ito pa rin po ang kaisipan na gusto ko pong matata sa puso ng bawat isa. The great example of the Apostle Paul. Pagka po pinag-aralan natin ang buhay ni Apostle Pablo, si Apostle Paul po ay particular lagi-lagi sa paalala sa mga mananampalataya. Mapapansin po natin yan sa kanya pong mga epistles, mga kapatid, maging ito man ay church epistle o ito'y personal epistle o pastoral epistle, makikita niyo po that the Apostle Paul is very particular sa dapat maging ingat sa buhay natin bilang mga mananampalataya. I remember, nung sabihan po niya mga taga-Korinto, "Ye are our epistle written in our heart, known and read of all men." Naalala ko rin po na siya ang nagsabi na sumunod kayo sa akin kung paano ako'y sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. At sinasabi rin po ni Apostol Pablo na pakaingatan daw po natin ang ating pong pangalan. Ang bitbit at daladala nating pangalan, ito po ay ang pangalan ng Panginoon. Marami pa po tayong makikita na panulat ni Apostol Pablo na talagang masasabi natin na siya po ay very particular sa buhay na dapat nating ibuhay at gayon din naman sa patotoo na dapat nating pakaingatan. Kaya naman ngayon pong sandaling ito, I want to encourage everyone na kung meron tayong tutularan, kung meron po tayong gagayahin sa usapang mananampalataya, I believe it is good to imitate this great man of God. Sa usapan po ng iba't ibang larangan ng buhay bilang Kristiyano, I can say na talagang napakagandang maging padron, napakaganda na ating pong tularan ang maganda at ang masasabi nating maka-Diyos na example ni Apostle Paul. Again, our message this morning, the great example of the Apostle Paul. Pansinin niyo po kung gaano kalalim, kung gaano po masasabi nating ka-heartfelt yung kanya pong mga pahayag. Ang sabi ng teksto natin, again, according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so that Christ be magnified in my body, whether it be by life or by death. Okay? Yung pong verse 20, lagi ko pong gustong babanggitin po yan. Sapagkat sa realidad, marami po ang memorize po natin yung Philippians 1:21, but again, it is always good to somehow feel and understand the verse sa pamagitan ng context nito. Nung sinabi po niyang, "For to me to live is Christ, and to die is gain," ito po ay masasabi po nating dahil na rin sa talagang matinding pagnanais ni Apostol Pablo na sa buhay daw po niya, whether it be by life or by death, mamagnify ang ating Panginoon. Kaya for me, I can say that his life is really challenging, that his life is really convincing, mga kapatid. Napaka-convincing po ng kanyang buhay. Kaya naman siya ang magandang tularan po natin, maging example po natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya. Well, siguro po maganda na bago ko po ituloy ito, magkaroon tayo ng idea na ang buhay Kristiyano ay magsisimula sa pananampalataya sa Panginoon. I mean, for you to experience Christ in your life. Because yan po ang nangyari kay Apostol Pablo. Alam natin before, siya po'y matinding persecutor. He is attacking Christianity. Alam natin that he is persecuting the believers. Yan po ang kanyang naging buhay bilang isang taong panatiko, deboto at relihiyoso. Pero naiba po ang mga kaganapan nung siya po'y katagpuin ng Panginoon sa Road of Damascus. Yun po ang kanilang encounter. Sa Road of Damascus, kinatagpo siya ng Panginoon at masasabi po nating doon po naging malinaw ang lahat kay Apostol Pablo. Nung siya po ay kausapin ng tinig na mula sa langit na nagsasabi sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusi?" Yan po yung kaganapan, mga kapatid.
Samantalang siya po ay nasa kanyang lakbay sa daan ng Damasco. Siya po ay bumagsak, mga kapatid. May liwanag na tumanglaw mula po sa langit na may kasabay na tinig na nagsabi sa kanya, Saul, Saul, why persecutest thou me? And then tinanong po niya, who art thou, Lord? And then Jesus introduced himself to him. I am Jesus, whom thou persecutest. Okay? It is hard for thee to kick against the pricks. And then tinanong niya, Lord, what wilt thou have me to do? At masasabi natin na doon na ang pasimula ng lahat. Ang ibig ko pong sabihin, malinaw po sa Biblia na si Apostol Pablo ay nagkaroon ng personal encounter sa ating Panginoon. Kaya naman sa mga taga-subaybay po natin, sa bawat isang nanunood ngayon, gusto ko pong malaman nyo na ang unang layunin ng ating online ministry na ito ay ang ating pong maipaunawa sa bawat nakikinig na ang kaligtasan po ang pinakamahalaga na dapat maranasan ng tao. And for you to experience salvation, you need to experience Christ in your life. Ang ibig kong sabihin, kailangan po na magkaroon tayo ng pagbibigay pansin sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya po'y namatay, nalibing at muling nabuhay. Yan po ang Ebanghelyo. Kailangan pong panampalatayanan po natin ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ginawa para sa atin na siya'y namatay, nalibing at muling nabuhay. Kaya kung wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, if you are not yet sure of your salvation, the best thing that you can do is to humble yourself before the Lord. Aminin po natin na tayo po'y makasalanan, na hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili, na tayo po ay kailangang magbigay ng pagpapahalaga at manampalataya tayo hindi sa ating pong kakayahan, hindi sa ating magagawa, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. 100%, idinidiin ko po sa inyo yan. Sa usapang kaligtasan, wala po tayong kahit konting contribution dyan. Sa usapang kaligtasan, wala po tayong bahagi sa ating pong ikaliligtas. 100% ang kaligtasan po gawa ng Panginoon. At ang 100% salvation na yan ay ini-offer ng Panginoon in a form of gift. Kaya ang sabi ng Bible, yung pagbabayaran natin, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Okay? Datapwat ang regalo. Ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung hindi ka patiyak ng iyong kaligtasan, I am telling you right now, the best thing that you can do is to humble yourself before the Lord, admit that you are a sinner, ask for His forgiveness, mga kapatid, and accept His gift of salvation by faith. Receive Christ as your Lord and Savior. Ang sabi po ng Bible, kapag ka ikaw ay tumanggap at nanampalataya sa Kanya, ang sabi po ng Bible, kapag ka ikaw ay nanampalataya sa Kanya sa pamagitan ng iyong pagtanggap sa Kanya bilang iyong tagapagligtas, lakip sa iyong isip ang pagkilala sa ginawa niya para sa atin, ang sabi ng Bible, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Niliwanag ko po sapagkat yan po nagsimula ang lahat kay Pablo. Remember, inutusan ng Panginoon si Ananias para puntahan si Saulo at ang sabi niya, for he is a chosen vessel unto me. At doon nagsimula ang buhay, pagkamananampalataya at buhay, paglilingkod ni Apostol Pablo. At narito po mga kapatid, isa sa kanyang sulat, ang sulat niya dito po sa Philippians chapter 1, verses 20 and 21, kahanga-hanga po ang katindihan ng puso ni Apostol Pablo. Mga kapatid, again, the great example of the Apostle Paul. Okay, aralin natin ang mga katotohanan patungkol sa kanya. Number 1, his life points to Christ. Ang kanyang buhay po ay masasabi nating nagtuturo sa ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang buhay po is pointing to Christ. Pagka po siya ay yung sinunod, pagka po siya ay yung tinularan, kapag po siya ang gagayahin mo, dadalhin ka niya sa Panginoon. That is exactly what I want to point out, mga kapatid. What I wanted to point out this morning, napakaganda po na ang ating tularan, yung buhay niya, ituturo ka sa Panginoong Jesucristo. Sa usapan po ng pagpupuri, sa usapan po ng pagbibigay kalwalatian, sa usapan po mga kapatid ng masasabi nating pagbibigay kadakilaan, lagi po ang buhay ni Pablo, his life points to Christ, mga kapatid. Kamusta po ba tayo?
Sometimes tayo po ang nakakakuha ng glory. But here, okay, I mean, in the life of the Apostle Paul, masasabi po natin very clear sa kanya pong mga pahayag na sa kamatayan man at sa buhay, ang gusto niyang ma-magnify ay ang Panginoon. Ang laging gusto po niyang i-magnify ay ang Panginoon. Kaya nga napakasarap tularan, magandang gayahin ang mga Kristiyano na kapag ka ikaw ay lumapit sa kanila, pag ikaw ay nalapit sa kanila, malalapit ka sa Panginoon. Na kapag ka sila po ay sinundan mo, dadalin ka sa Panginoon. Kamusta po ba tayo? Yung mga taong kalapit natin, yung mga taong hinahangaan natin, yung mga tao po na binibigyang pansin po natin sa buhay natin, saan po tayo dinadala? So it is good, my friend, it is good, brethren, na tayo po ay sumunod at ating puntularan ang isang Kristiyano na ang buhay niya dadalin ka sa Panginoon. Okay? Unang puntos po natin, his life points to Christ. So, iyon po ang dapat pinagsisikapan ng mga Kristiyano. Kaya nga sabi ko po, kaya very confident siya, follow me as I follow Christ. Meron po siyang kumpiyansa na kapag siya po ang ating sinundan, dadalin po tayo sa Panginoon. Yun po ang marka ng isang masasabi nating makadiyos na Kristiyano, na ang kanyang buhay ay maglalapit sa iyo sa Panginoon. Ang kanyang buhay ay magdadala sa iyo sa Panginoon. His life points to Christ. It is good to somehow understand some of the verses mula po sa Biblia na talagang masasabi natin na hindi lang po basta pahayag ni Apostol Pablo, kundi buhay talaga ni Apostol Pablo. Isa na po rito yung Galatians chapter 2 and verse number 20. Ang sabi po ni Apostol Pablo, Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Yun po yung buhay na magandang tularan. Yung buhay na napako ng kasama ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na nakasentro sa kanyang sarili. Hindi na po siya ang bida, mga kapatid, kundi yung buhay na si Kristo na po, ang ating Panginoong Jesucristo na po ang itinataas. Mga kapatid, again, his life points to Christ. Ikalawa po na magandang bigyang pansin po natin kung bakit sinasabi ko pong dakilang halimbawa ito pong si Apostle Paul, because his love proves his commitment. His love proves his commitment. Tingnan niyo po kung gaano niya minahal ang Panginoon. Yun po ang magandang magkaugnay. Yung word na love at yung word na commitment. Sapagkat ang commitment po mapapatunayan sa pamamagitan po ng ating pagmamahal. Ang isang taong nagmamahal, magiging committed. Ang isang taong committed, nagmamahal, mga kapatid. And it is also good to somehow consider that as one of the great examples of the Apostle Paul. Kung paano niya minahal ang Panginoon sa kanyang buhay. Yung pong statement niya, hindi po ba, yan po ay manifestation at masasabi nating pruweba ng malalim na pagmamahal? Sige po, balikan niyo po yung talata natin, mga kapatid. Ang sabi po niya, according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so that Christ be magnified in my body, whether it be by life or by death. Kumbaga sinasabi na lang niya na ang purpose ng kanyang buhay, Panginoon na talaga. Okay? So ang lahat-lahat niya, Panginoon na talaga. Everything in his life sa Panginoon na, yan po ang tunay na pag-ibig. Kaya kapag tayo po ay nagsasabi na mahal po natin ang Panginoon, tiyakin po natin, mga kapatid, na nandoon po yung commitment, di po ba? And no one can question the commitment of the Apostle Paul. Isa na po dyan, for sure. Yung mga kilalang-kilala ko, nababasa nyo na, napapasok at papasok sa ating pong usaping ito, ang aking pong paboritong ministerial verse. Okay? Ano po yan? Acts 20:24. Acts 20:24. Ano po ang sabi ni Paul?
Kahit na po merong bonds, kahit na merong affliction. What I mean to say, kahit anong hirap, kahit anong sakit. Anong sabi po niya sa Acts 20:24? But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself. Alam niyo po ba na ang karibal ng Diyos sa buhay ng Kristiyano? Sarili. Okay? Sarili po. Sasabihin nyo, kayamanan. Sasabihin natin, mga bagay ng mundo. Lahat ng yan, ang kayamanan at ang mga bagay ng mundo ay magiging sentro lang ng buhay mo kapag ka ikaw ay nakasentro sa sarili mo. Nakuha nyo po yung punto? Mga kapatid, ang pinakamabigat na karibal ng Diyos sa buhay natin ay ang sarili natin. Marami po ang kaya po, masasabi po nating nababaliwala ang Diyos dahil sa sarili. Diba? Sinasabi lang natin, kayamanan, yung mga bagay sa mundo, kalayawan, lahat ng yan mga kapatid, leading doon sa katotohanan na dahil mahal na mahal mo ang sarili mo, kaya gusto mo ng mga bagay na yan. So, kaya it is good to be reminded, folks, that in the reality of life, being a believer, ang pinakamabigat na karibal ng Diyos ay ang ating sarili. Kaya naman si Apostol Pablo, the best, na makikita po natin talaga ang example na ito. Na ang natutunan po niya, yung pinakamabigat na karibal ng Diyos sa kanyang buhay, at ito nga po yung kanyang sarili, natuto niyang patayin po yan. Natuto po niyang isa-isang tabi po yan. That is exactly his statement. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. In that statement, the Apostle Paul is implying na kapag ka po pinag-usapan ang commitment sa Diyos, ang pwedeng makaharang sarili po natin, and that is why it is good na ipinakita po sa atin ang example na talagang kung gusto mong maging committed sa Diyos, matuto ka na ang pag-ibig mo isentro mo sa Panginoon. Isentro po natin sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, mag-evaluate po tayo ngayon. Ano ang kadalasang dahilan para hindi mo maganap ang kalooban ng Panginoon? Ano ang tunay na dahilan kung bakit mahirap na ibigay ng marami ang commitment niya sa Panginoon? Sasagutin ko po kayo na alam ko po na talagang if magiging honest po tayo, you will agree with me na ang hadlang sa commitment, pagmamahal sa sarili. Mapapagod ako, masasaktan ako, magagastusan ako, okay? Mabigat yan para sa akin. Lagi po mga kapatid, kung i-evaluate natin ang kahadlangan sa commitment natin sa Panginoon ay ang higit na pagmamahal natin sa ating sarili kaysa sa pagmamahal natin sa Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, napakagandang matutunan po natin. His life points to Christ and His love proves His commitment. Grabe po ang commitment ni Apostol Pablo. Kaya nga sabi niya, dahil alam niya na ang hadlang para mahalin natin ng malalim ang Diyos ay ang sarili, natutunan po niya na hindi lang mamatay sa sarili. Talagang, kumbaga, mga kapatid, for you to better understand my point, natuto po niyang supilin, disiplinahin ang kanyang sarili. I remember in 1 Corinthians chapter 9 and verse number 27, he said, but I keep under my body and bring it to subjection. But I keep my body and bring it to subjection. But I keep under my body and bring it to subjection. Naiintindihan niyo po yun? Diba? Sinusupil niya ang kanyang sarili. But I keep under my body and bring it to subjection. Lest that by any means when I preach to others, I myself should be a castaway. Paano mo sasabihin sa mga tao na mahalin nila ang Panginoon kung ang nakikita nila, ikaw mismo, hindi mo magawang mahalin ang Diyos at ang hadlang sarili. Mga kapatid, nung sinabi po niyang, for to me, to live is Christ and to die is gain, the message, to me, the message is very clear. Na talagang ang pag-ibig niya sa Panginoon, yun ang dahilan, okay, ng kanyang commitment. At ang commitment niya sa Panginoon, pag-ibig niya sa Panginoon, ang dahilan. Mga kapatid, makikita po natin that his life points to Christ. His love proves his commitment. And you know what? His light persuades
Christians. Yung pong kanyang liwanag, yung kanyang patotoo. Kasi ang pinag-aaralan natin, the great example of the Apostle Paul. Like for example, ako bilang Kristiyano, bakit ko tutularan si Paul? Bakit ko siya gagayahin? Bakit siya ang aking i-consider na magandang halimbawa? Sapagkat ang liwanag niya, yun ang kukumbinsi sa akin. Yung how the Apostle Paul lived the Christian life. Makikita nyo na talagang yung liwanag. Kaya nga, yan ang sinasabi niya lagi. Ang sabi po niya sa mga mananampalataya, I remember, dito rin po sa church ng Philippi, ang sabi niya sa chapter 2, okay? Ang sabi po niya sa Philippians chapter 2, sa verse number 12, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Okay, siguro po magandang isipin natin yan. Anong ibig sabihin ni Apostle Pablo? Nung sinabi niyang work out your own salvation with fear and trembling. Hindi na po pinag-uusapan dito yung ikaliligtas ng mga tao. Ang pinag-uusapan na po dito mga kapatid ay yung pong kapahayagan ng kaligtasan ng isang totoong Kristiyano. Nung sinabi po niyang work out your own salvation with fear and trembling, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Sinasabi ni Apostle Pablo na Kristiyano ka, may Diyos na gumagawa sa buhay po natin, and then mahayag, makita ang ating pagkakristiyano. Ang sabi po ng verse number 14, do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the Lord. Amen? So tingnan nyo po, yung mga paalala niya. Sabi po niya sa mga mananampalataya sa Ephesus, sa Ephesians chapter 5, verse number 8, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as the children of light. So masasabi po natin that in the great example of the Apostle Paul, his light persuades us, mga kapatid. Yung kanyang liwanag, yung patotoo po niya, yung liwanag ng kanyang patotoo bilang Kristiyano, kadalasan po ang isa rin sa nagpapahirap kung bakit hindi po tayo makaingganya, kung bakit hindi tayo makahikayat, minsan ang nakakahadlang yung patotoo po natin. Diba? Dapat aware tayo dyan, dapat sensitive tayo dyan, dapat particular po tayo dyan. Yes, it is good na nag-iimbita tayo, pero mag-evaluate din po tayo. Bakit ayaw nilang sumama? Bakit hindi sila makonbinse? Bakit ang hirap nilang akayin? Bakit ang hirap nilang dalin? Isang bagay na po na maaring hindi po sila naniniwala sa salita ng Diyos, pero ang laging paalala ko po, mga kapatid, at least hindi man sila naniniwala sa salita ng Diyos, dumating sa punto na mag-isip-isip sila sa nakita nilang epekto ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Diba? Tayo po ang bukas na liham na nakikita, binabasa ng mga tao. So let our light shine before men. Yung atin daw pong liwanag, yung atin daw pong ilaw, magliwanag, mga kapatid. So kaya isang bagay po na wini-witnessan natin sila using the Word of God. Pero another thing na nagwi-witness tayo sa kanila na makita nila sa buhay natin yung Word of God. So mga kapatid, ilang bagay po ito na sa pagtalakay natin, I believe mga kapatid, talagang malinaw na malinaw that the Apostle Paul really is a great example. Talagang napakagandang halimbawa po niya. His light persuades Christians. Kaya pag siya nang encourage sa mga Kristiyano, mga kapatid, makikita nyo po, di ba? Isa yung sa unbeliever, isang bagay po yan. Pero yung kapwa mo mananampalataya, kaya mga kapatid, maganda rin pong nagbabantay po tayo sa ugali natin. At ito warning po sa maraming Kristiyano. Because sometimes nagiging lisensya yung ating pong paniniwala tungkol sa kaligtasan para po hindi na tayo maging particular sa ating pong mga behavior. Dapat po mga kapatid, katulad din ni Pablo, na nung siya po'y na-convert, maliwanag po ang changes sa kanyang buhay. The same thing that we need to consider. Somehow, once in a while, maganda nag-evaluate tayo, yung bang ugali natin nagbago na talaga?
Talaga po bang sa pagka-Kristiyano natin, nagliliwanag ba talaga ang patutuo ng Panginoon? Kasi kilalang kilala kanila sa dating ugali mo na nagugulat sila, nagbago ang buhay mo. Nagbago ang ugali mo, yung kung paano ka makitungo sa tao, yung kung paano talaga yung dating nakikita nila sa buhay mo, hindi na nila nakikita ngayon. Mga kapatid, paalala po, tularan natin ang halimbawa ni Apostol Pablo. Nakatatlo na po tayo. His life points to Christ. His love, mga kapatid, proves his commitment. Okay? His light persuades Christians. Hindi na unbeliever, yung kapwa mo mismo, Kristiyano. Kasi kayo magkakasama sa church, tayo po nakikita-kita. Kamusta po tayo? Manner natin, behavior natin. Ang sabi nga po, tayo mga Kristiyano, dapat china-challenge natin at ini-encourage natin ang isa't isa. Kaya mga kapatid, ako po blessed na blessed sa mga mananampalataya na alam mo kung ano ang gawin nila, kung anong ugali nila, how they conduct their lives mga kapatid. And then, habang sila po ay lumalago sa kanilang Christian faith, nagliliwanag ang patutuo ng Panginoon sa kanilang buhay. So, tatlong bagay na po ang ating natalakay. His life points to Christ. His love proves his commitment. His light persuades Christians, and his labor is a pattern to Christianity. His labor is a pattern to Christianity. Hindi lang sa usapang buhay, sa usapang paglilingkod, sa usapang pagbiministeryo. Mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong sabihin sa marami sa atin na sa totoo lang, kung magiging particular tayo sa example ni Apostle Paul, mapapahiya po tayo na pagdalo lang sa church, hindi pa natin madali, mga kapatid. Yung katapatan lang po ng pagdalo sa church. At alam nyo po, mga kapatid, nakakalungkot ito, may mga umaattend ng service na kapag ka po tinatanong, saan ka pupunta sa church? Bakit? May service kami. Hindi ba dapat sa idea na yon, kung ang tingin mo, ang pagpunta sa church, may service kayo, itatanong natin, sa paanong paraan tayo nagsiserve? Diba? May mga pagkakataon po kasi na sa buhay ng mananampalataya, hindi natin makita o maramdaman yung servant attitude. And I believe you will all agree with me because, again, if you will study the life of the Apostle Paul, no one can deny na ang servant attitude, obvious din po sa buhay ni Apostle Pablo. And then how the Apostle Paul labor, mangliliit po tayo na sa mga simpleng bagay, sa usapang pananampalataya, napakarami pong mga Kristiyano, mga kapatid, ang hindi po willing na mahirapan at wala pong servant attitude. Let us imitate this great man of God. Sabi nga po niya sa 1 Thessalonians chapter 1, okay, sa verse number 5, for our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost and in much assurance, as you know, what manner of men we were among you for your sake. And ye became followers of us and of the Lord. So sabi ni Paul, ito yung commendation niya sa mga taga-Thessalonica. And ye became followers of us. At nilinaw ko sa inyo that the word follower in that particular verse, it means imitators. And ye became imitators of us and of the Lord. Sino ginagaya natin? Sino tinutularan natin? Kaya nga, nakikiliti po ako. Nakikiliti ang puso ko kapag yung mga member namin, lalo na yung mga workers, shout out sa mga workers ng church. Naku, kasisipag po mga kapatid. Palibasa po yung ating pong pastor sa Living Water, masipag din. Kaya yung mga members natin, si Pastor Norman, yung tinutukoy ko, baka mamaya akala nyo ako po yan. So, mga kapatid, nakikiliti ang puso ko pagka sinasabi ko sa kanila, wow, nakakatuwa naman ang sisipag. At ang kagandahan po, yan, si Brother Kiben, si Brother Maxigen, at yung ilang mga workers po natin, ang nakakatuwa sa kanila kahit hindi mo nakikita, ang sisipag po nila.
At kaya ko sinasabi sa inyong nakikiliti ang puso ko kasi sinasabi nila na pag nakikita ko po ang sipag, pag nakikita po namin ang sipag ninyo at talagang napapahiya po kami kapag hindi po kami nagmasipag. Ganon din po, shout out sa Precious Rubies. Ano po? Si Nanay Maan, yun po ang pang-encourage niya sa akin. Pagka po minomotivate ko sila sa kanila pong ginagawa, yun po ang sinasabi niya. Sa sipag po ninyo, nahihiya po kami. Ang sarap, nakakatiliti ng puso yon. Don't get me wrong. Hindi po ako humahanap ng papuri ng tao, pero ayoko po magkaila, ayoko maging hypocrite. Yan po ang isa sa nagmo-motivate sa akin. Pagka po may mga tao na kaya pala, nai-impluwensyahan pala sila, naapektuhan pala sila ng sigasig mo, ng sipag mo, ng nanais mong makapag-serve sa Panginoon. So yun ang sabi ni Paul, kaya siya tuwan-tuwa. And ye became followers of us and of the Lord. 1 Thessalonians 1:6. Sinasabi niya sa mananampalataya sa Thessalonica, kayo'y naging katulad ko, ginaya nyo kami, sinundan nyo kami. And ye became imitators of us and of the Lord. Okay? So yun po ang dapat nating makita, mga Kristiyano. Na itong si Apostol Pablo, when it comes to labor, mga kapatid, grabe talaga, hard worker po talaga itong si Apostol Pablo. Kaya minsan, di ba, medyo, sabi nga po ni Pastor Bernie Delpin, gumigising pa yan. Tapos may miyembro siya na nakausap namin dahil galing po kami sa missions conference kagabi and then nung pauwi kami, naku, tapos madaling araw, gigising po kayo. Sa kanila, napakalaking bagay na yan. Pero ini-imagine ko po how the Apostle Paul labored for God. Laboring night and day. Di ba? Yan po yung sinasabi niya eh. We will not be chargeable to any one of you. Ibig sabihin po, malinis ang kanya pong kamay. Alam po niya na nagministeryo siya sa mga tao. Mga kapatid, his labor is a pattern to Christianity. Kung meron tayong tutularan ng sipag, si Pablo po yun. Kaya minsan, baka mamaya yung kompletong pag-attend mo lang. Halimbawa, naka-attend ka ng Sunday morning, naka-attend ka ng Sunday afternoon, naka-attend ka ng prayer meeting, baka ang tingin mo sa sarili mo, napaka-hard worker ka na, di ba? Hard labor na yon. Hindi po, ikaw ang pinagmiministeryohan. Pagka uma-attend po tayo pinagmiministeryohan. Okay? Yung may gagawin tayo pag nasa church tayo. Katulad po sa, actually po, na-observe ko po sa Living Water Baptist Mission London at sa maging sa gawain po natin sa Milan. Mga kapatid, alam nyo po, pagkatapos ng service, yung mga mananampalataya doon, kasi gusto nila, dire-diretso na po sila, katulad rin po sa Living Water, doon na po kumakain. Alam nyo, doon yung makikita yung mga Kristiyano na may servant attitude talaga eh. Yung bang pagkatapos po ng service, aasikasuhin na po yung mga, kasi sa ministry natin sa abroad, kaya mga nandito sa Pinas, paalala lang po, ang palad natin, may sarili tayong gathering place. Sa kanila po bumabayad sila ng malaking halaga. Tapos po, pupunta sila ng maaga para ayusan yung kanilang gathering place. Tapos pagkatapos po ng service, kinakailangan po nilang ayusin po iyan. Ibalik po doon sa mga dating lugar, yung mga pinagbubuhat po nila doon. Mahirap yung konteksto ng ministry abroad, mga kapatid. And it is great and wonderful to see believers na sila po, kung tutuusin, yung ilan sa kanila, marahil yung work nila, sila po ay mga nasa magandang posisyon, but it is great, it is good to see that believers after ng service, they are serving the Lord. They serve the Lord. Nagbubuhat ng mga upuan at nilalagay sa gilid. Naguhugas ng mga plato at pinggan. Yung bang walang bossy-bossy type, mga kapatid, yan po ang dapat ma-rebuke na spirito sa maraming Kristiyano. Yung pong Kristiyano na pero parang boss pa din. Kaya naman sinasabi ko po, nakaka-bless yung alam nyo po na pagka sa secular job, sila po ay nasa mataas na position, pero pagdating sa church, servant. Wow! Yun yung nakakahangang mga Kristiyano. Kaya nga, nung maalaman ko po na may mga members tayo na nakaposisyon sa kanila pong mga trabaho sa mataas na posisyon, tapos makikita nyo po nagwawalis, makikita nyo po sa church, mga kapatid, nag-aayos ng mga upuan, naglilinis, nag-aayos ng mga bulaklak doon sa harapan, at talagang nagsiserve. Yun po ang ibig kong sabihin. Yung service na pinag-uusapan natin,
Hindi po biro sa pagpapagal ni Pablo. Biyahe dito, biyahe doon, lakbay kung saan-saan. Kaya nga nakaka-touch kapag medyo may mga nakakapansin, bagamat hindi ka nagpapapansin, pero nakakatuwa na may mga somebody, grabe po yan. Alam niyo po ba, nung Sabado pa lang, nandito na po kami, nasa Vigan po kami. Gawain ng Sabado, gawain ng Linggo, gawain ng Lunes, gawain ng Martes, tapos biyahe po kami ng Miyerkules dito sa La Union, bago po sa La Union, Martes, nasa Narbacan po kami, tapos po mga kapatid, preaching po ng Wednesday night, mentoring po ng Thursday morning, missions conference po ng Thursday night, mentoring po uli, pagkatapos po nitong ating Believers Breakfast, and then missions conference, challenge uli mamayang gabi, tapos Sabado po, yung pong naikasang activity ni Pastor Bernie, tapos Linggo po, anniversary po nila. Wow! Tapos bibiyahe ka? Bakit ganyan? Evangelist, bakit ganyan? Pagka po pinag-aralan nyo kung paano nag-labor si Apostol Pablo, may isip nyo po na tama lang. Mga kapatid, mga minamahal, it is really great and wonderful for the believers not just to memorize verses from the scriptures, but also to be affected. Diba? Maapektuhan tayo ng mga talata na nire-recite natin. Palibasa, maiksi po yung for to me to live is Christ and to die is gain. Kinakabisa natin, pero damhin po natin ang puso ng talatang yan. For to me to live is Christ and to die is gain. Saan ang galing po yan? Saan ang galing po yung sinabi ni Pablo na yan? Verse 20, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so that Christ be magnified in my body, whether it be by life or by death. Wow. Tigat. Tapos konting pagod, nagre-reklamo po tayo. Diba? Kahit na ikaw lang mag-isa ang gumawa ng mga po pwede mong gawin para sa Panginoon, sa Diyos po natin ginawa yan, at ang Diyos ang siyang magpapala sa bawat isa sa atin. At kung ikaw naman ay Kristiyano, wag naman parang entitled ka sa napaka-pribilehiyo mo na yung iba lang ang nagsiserve. Dapat makita natin, lahat ng Kristiyano dapat servants. Lahat tayo dapat mag-labor para sa gawain po ng Panginoon. Gumagaan po ang gawain kapag ka nagtutulong-tulong, kapag ka po nagsasama-sama. Kaya mga kapatid, mga minamahal, I hope and I pray na na-challenge po tayo sa ating pong pinag-aralan ngayon. The great example of the Apostle Paul. The great example of the Apostle Paul. Mga kapatid, maliwanag po. His life points to Christ. His love proves his commitment. His light persuades Christians. And his labor is a pattern to Christianity. Mga kapatid, the great example of the Apostle Paul.